Magandang umaga, mga kadogo, no? Magandang umaga sa ating mga viewers, FB friends, group members, and especially sa aking mga subscriber. Magandang umaga po sa atin lahat. Again, ito na naman si Mr. Doggo Style TV. Meron po tayong isang magandang topic na katanungan ni Ma'am Lori. Lori of Cabanatuan. Okay? Hindi ko na tanong kung napilitin ni Ma'am Lori. So, bigla ang pagbablog to kasi nakita ko yung message niya. So, Ma'am Lori of Cabanatuan, ito. Kasi nagtatanong siya, meron siyang isang aso, which is a male dog, magpa 5 years daw, adult na, no? Labrador. Pero napakabait daw po. Mabait naman talaga ang mga Labrador po, no? Wala naman pong denial dyan. Sa 5 years na po kasi yun, nagpapisa kanya hanggang sa tumanda sa kanya, wala raw problema. Kasi mabait naman talaga ang Labrador, mga kadogo. Kaya lang lately, nagkakaroon siya ng problema. Yun yung tinatanong niya sa akin. Kasi mag 2 days na raw na nagsusungit yung Labrador niya. Even though hindi nangangagat, nagwo-worry siya dahil may baby sila at meron silang 4 years old na anak pa. So, ang tanong niya Sir, bakit po ganun yung Labrador ko, no? Nananahimik sa sulok, walang ganong kumain, tapos nagiging masungit. Ayaw ikakadil, ayaw hahawakan, ayaw hahaplusin, nagiging masungit. May instances pa nga napapanay na raw yung ungol. So, yun yung pinag-worry niya. Pero hindi raw nangangagat. Kaya lang, siyempre, bilang pet lover, dog owner, at may mga anak siya, nag-worry siya. Bakit daw biglang nag-sudden change ng moody? Pinanood naman daw niya yung vlog ko about sa mood swing. Ang layo daw, hindi raw yun eh. So, eto, sasagutin ko ha. Sa abot po ito ng makakaya ko ha. Sa abot po ito ng nalalaman ko. Sa pagiging 9 years breeder ko po, no? At nagkaroon na rin ako ng mga asong mga retriever like Labrador and Golden. Mabait talaga yan. Wala yung problema sa attitude, okay? Ma'am Lori, alam ko na kung anong problema ng aso mo. Kasi sabi mo, biglang naging masungit, ayaw kumain, nawalan ng gana, kumakain pero hindi raw siya ganun karami, considered as naging picky eater din. Ganito mama, ito sa mga taong sa mga dog lover na kagaya natin at dog owner, lalo na sa mga newbie, kung nag-iba po ng ganyan ang behavior ng alaga natin, sudden change ng behavior at wala namang problema, unless po kung naglalaway. May hirap yun pag naglalaway or iba yung aura niya, no? Pero yung ganun lang, nananahimik sa sulok, hawakan natin, nagsusungit. Sa tingin ko po, mama, sa tingin ko, humingi rin po kayo ng opinion sa iba, no? Sa tingin ko po, mama, ito opinion ko lang uli po, mama, no? Meron pong nararamdaman yung alaga ninyo. Sabi niya, biglang nagbago, if I'm not mistaken, last 3 years, nagkaroon ako ng asong ganyan, ano, na playful, bait-bait, tabi ng tabi sa akin. Isang araw, nagulat ako, kahawakan ko, nagsusungit. Ganyan-ganyan, ayaw kumain, ayaw lahat, chinek ko yung katawan, wala nang problema, pupo, ihi, walang problema. So, bakit ganun? Hindi naman nilalagnat. So, inisip ko nun, distemper, o kaya, yun nga, yung rabies. Hindi, walang ganun eh. Alam niyo po kung ano ang problema. Ito, Ma'am Lori, Ito, akin, opinion ko po to. Siyempre, humingi pa rin po tayo ng advice sa iba natin mga kaibigang dog lover. Or, kung maaari po, ito po kung maaari, ipabet natin para ma-check siya, no? Pero ito po, itinanong nyo kung sasagutin ko. I-check nyo po yung health ng aso ninyo. Mostly yung ganyan po, masakit po ang ipin. Check po natin yung gum ng aso natin. Ayaw kumain, sabi ninyo. Tapos pag ikakadel, lalaroin, nagsusungit, umiiwas, parang may masakit sa kanya. Check po natin. Baka po, isa yun sa reason. Pero malamang sa malamang, ganun kasi pareho nung experience ko noon. Pag masakit kasi ipin ng aso, mga kadogo, naging irritable sila. Minsan nga, medyo may konting laway-laway dahil masakit yung ipin, no? Hindi yung excessive na paglalaway na bumubula, patay tayo dyan, baka may rabies yun. Pero hindi naman ganun daw. Yun lang, walang gana. Tapos hindi mo na malambing, biglang umuungol, tas aalis. Minsan dadaing, aalis. So may nararamdaman. Tapos pag hinahawakan niya raw yung dito, pag ginaganon niya raw, kaya kala niya lalamunan. Ma'am, observe po I know po lahat tayo walang capability magpabit, pero again po ang pinaka the best solution is ipa-check. Check lang naman, ma'am.
sa professional, which is the best. Ngayon, ako po ang hiningan nyo ng opinion, i-check nyo po muna. Tayo po, i-check po ninyo yung alaga ninyo kung ano ba yung nangyayari dun sa loob ng gum niya. Pag may swelling, pamamaga, or kung ano man, kung may butas yung mga ipin, or kung may bulok, check natin. Malamang kasi ganoon ang nangyari, kaya ayaw kumain. At irritable. Parang laging mainit ang ulo kasi ikaw ba naman masakit ipin mo? Ayahin kita maglaro sa labas. Ano ba tayo? Hindi naman. Ma'am Lori, check niyo po. Again, ulit ko po, opinion ko po to as an experienced breeder ng 9 years. Pero, the best pa rin po ang ipacheck natin sa vet. Marami po nagsasabi niya, bakit puro vet-vet? Natural po. Atin po ay opinion lang po to natin, mga experienced breeder and dog owner. Ano? Pero in reality po, yung mga vet, sila po yung nag-aral for how many years? Para dyan, expertise po sila dyan eh. Ang atin lang po, ito, siyempre tayo, agaya ko, wala naman tayong ganung kalaking pera, gumagawa tayo ng paraan para solusyonan yung problema ng alaga natin. Andyan gagawa tayo ng first aid natin, andyan tayo nag-obserba, normal lang naman yun, yung initial observation. Kaya yun ang i-apply natin, ma'am. Obserbahan nyo po. Yung sinabi ko, kung sa tingin ninyong, yun nga, yung may sakit sa ipin, kayo na po ang mag-desisyon kung ano po ang maganda doon. Marami naman pong way para mawala yung pain ng ipin na yan. Kung sakaling yun po ang maging cause. Okay? So iba pong nanonood sa akin, nasabi, bakit Sir Dogo, vet din yung inaano mo, natural po. Iba po ang vet. Sila po ang professional. Ang atin po inuulit ko, first aid, or yung stock knowledge natin as an experienced dog breeder and dog lover. Yun po yun. Okay, Ma'am Lori, observation ko po, masakit pong ipin yan. Tingnan din po natin. Baka po mali ako Kaya observation. Importante po ang pag-observe. Okay? So, yung Ma'am Lori, sa tingin ko nga masakit nga ipin yan. Paki-observe po at balikan nyo ako sa comment. I-message nyo ako kung ano talaga ang sakit. So, yun, Ma'am Lori. Sinagot ko lang yung katanungan. Na-experience ko yan. Biglang nag-change sa mood. Yung pala masakit lang yung gum or ipin ng aso. Di ba? So, dito na lang. Good morning sa iyo, Ma'am Lori, and thank you po sa message niyo. At ito, na-share natin kung ano man yung experience din na naranasan ko noon na about dyan sa toothache na yan. Sana nga toothache lang po yan. And malamang sa lamang toothache lang po yan. Kaya observe po. So dito na lang muna mga kadogo. Good morning po sa atin lahat. Have a nice day. Solid tayo mga dog lover. Thank you for watching.